Matawag natin sa France, mga taga-France. Mayroon kayong mangyayaring massive earthquake tsaka tornado. At mayroong mga taong nasawi dito. Sa bansang California naman, ganun din. May malakas kayong maranasan na lindol at tornado. Lalo na sa California sa taong 2023. Itong Australia, usually na-issue na to Na-issue na to about sa insect. Pero itong taong 2023, ito yung ito yung isang klaseng insekto na halos buong taon ng Australia, buong taon na nababalot sila ng yung mga insekto na lumilipad. Tinitira yung balat nila, tinitira pati mata. Naku, parang kinakain yung balat, tapos yung mata nila parang kulang na lang lalabas. Gawa ng nagsama na yung parang laso ng mga insekto. Basta halos buong taon ng Australia, nababalot po ito sa sa mga insekto. Naku, advice ko sa inyo, mapagmahal tayo ng mapagmahal tayo sa kalikasan natin. Alagaan natin mga kalikasan natin, lalo na po yung ibang bansa. Ang taong 2023 is a year of tears po sa inyo yan. Kung sa ibang bansa talaga, yung year of tears sa inyo, dinahinamon kayo sa isang pangyayari na hindi niyo po talaga ginusto. Marami sa mga OFW na biktima ng krimen, biktima ng aksidente, bilang lang sa daliri ang tinapos nila yung buhay nila. Mostly krimen, mas marami. Aksidente, mas marami. Tandaan niyo sa ibang bansa, pag tumawid ka, lalo na kung yung pagtawid mo, yung ilaw, ay hindi ka dapat tumawid. Tapos bigla kang tumawid, pag nasagasahan po kayo, wala silang pananagutan sa batas. Pag tumawid ka na hindi ka dapat tumawid, masagasaan ka Manila, makitil ka Manila, wala silang pananagutan. Kaya sana, bago ka umalis ng Pilipinas, mga OFW, meron naman mga briefing yan, may seminar yan, may pidus yan. Tinuturo yung tama at mali. Pero karamihan lang talaga sa Pilipino, may sariling mundo. Binibit-bit ang Pilipinas hanggang ibang bansa. Kaya mga OFW hindi ako naniwala na wala kayong training bago kayo lumabas ng bansa. Because matagal din po ako naging OFWs. Marami akong bansa na puntahan. Before ako mag-travel, may mga training po yan. May mga rules and regulation po yan. Meron pong dapat at hindi dapat mong gawin. Matigas lang ka ng ulong iba. Kung meron ka ng asawa, please behave. Kung mayroon ka namang girlfriend o boyfriend dito sa Pilipinas, babe, you have to be honest. Hindi kasi pwedeng jump to there. Tapos, ang tirahan pa naman social media. Booking nga social media. Oh. See? Bakit? Chinismis niya ako Ayun. Kayo mga chismoso, try to behave in 2023. Tandaan niyo po yan. Mainitin pa naman ang ulo ng mga tao sa 2023. Diyos ko dahil. Year of the Rabbit, ini-expect ko talaga mga kalma, mga mabait, mga pasensyosa, mapagbigay. Kasi, guys, Year of the Rabbit. Ang nangyari, ang init ng mga ulo, napaka-initin. See? Ito yung mga negative parts. Na talagang, kunting biro lang, Diyos ko, bilala na agad. Kunting lang, sinaksak na agad. Napaka-initin ng ulo. Totoo po yan. In-expect ko talaga ng Year of the Rabbit, kalma. Hindi po, opposite po ang nangyayari. Very opposite. Yung isa naman, napakakalma, napakabait, napakapasensyoso talaga niya, di siya lumaban. Kinitin niyo pa rin yung buhay. Kasi wala kayong takot. Lalakad lang sa kalsada, ini-start yung phone. Basta ang masasabi ko lang, itong 2023, yung prediction ng 2020, 21, 22, pinagsama niyo sa 2023. Yun nga lang, I wonder why, kung bakit nagbukas ang pintuan fully ni bad karma. Yun yung pintuan na napaka-easy ni Satanas lumabas. Ang pagdiskatahan niya is yung gumawa lang ng hindi maganda. Yung aksidente, sobrang dami. Yung krimen, mas lalong marami. Alam niyo kung ano pinakamalungkot pa dito, no? Yung kapwa niyo lang din lahi. Kapwa Pilipino, siya din reason kung bakit kinitil yung buhay mo. Kung saan, naging krimen. Meron pa ang isang lugar doon na halos ang daming Pilipino.
Alam mo yung bigla na lang may darating, bigla na lang kayo lahat pagkikitilin. Naging matinding issue po yan sa Pilipinas. Naging trending po yan. Kaliwat kanan ng social media, pinag-uusapan yung OFW na pangyayari. Kasi minsan iwasan po ninyo yung pambubuli. Iwasan yung pamumuna ng ibang tao. Yung sabihin, OFW ka na nga. Abay, pinapinasan mo pa yun. Ako, wag talaga kasi hindi niyo hawak ang takbo ng utak ng tao. Tandaan niyo, hindi lahat ng tao kayang pakibagayan ang mga ugali ninyo. Kung mayroon man makibagay, mostly, pamilya po ninyo. Malakas yung krimen nga sa Pilipinas, malakas din po sa mga OFWs. So, tapos na tayo sa negatiba. So, huminga na ka na malalim, tapos na tayo sa negative. Papunta naman tayo sa positibo. Iwasan po natin yung pambubuli, iwasan natin pambabash. Lalo na kung sarili nating kandidato. Kasi huwag natin sabihin ng kandidato natin hindi maganda, tingnan nyo muna yung sarili nyo bago nyo sabihin sa kandidata natin yan. Tandaan nyo, mananalo lamang tayo, magtagumpay lang tayo sa pageant, kung ang mga Pilipino ay nagkaisa na suportahan natin yung kandidata natin. Kasi the one distraction na maranasan ng ating beauty queen is yung bashers. Okay? Pagdating naman sa sports, i-try po ninyo mag-focus doon at makinig sa coach ninyo. Kasi minsan may nakita ako na much more silang nakapokus sa social media. Nung maapektuhan sila, hindi na sila nananalo. At sa mga reporter naman natin ay sumisikat po sa ibang bansa. Tandaan lang po ninyo itong taong 2023, isa sa atin nagbigay ng positibo is yung mga alaga nating aso. So kailangan natin ng aso. Kung hindi nyo naman kaya, pwede naman po pusa. Basta mayroon tayong aso or pusa sa loob ng bahay, isa po yung nag-guide sa atin na hindi tayo mapapahamak. So yun lang po yung ma-advise ko po sa inyo, mga followers ko at mga nanood ng aking Prediction 2023. Sikapin po natin na huwag tayong gumawa ng hindi maganda sa kapwa natin kasi napakabukas po ng pintuan ng bad karma at napakaisip po ni Satan na lumabas. So, magtulungan po tayo, kailangan lang natin manalangin at higit sa lahat magtiwala sa sarili natin. Kasi tayong mga Pilipino karamihan is hindi masyado confident sa lahat ng mga ginagawa natin. Kailangan minsan man lang sa buhay natin, hindi natin kailangan maging perfecto, kailangan lang natin gumawa po ng tama at may takot po tayo sa Diyos. Tsaka doon sa mga mananalo na OFW, mas lamang pa po sila doon kaysa atin dito sa Pilipinas. So sana gamitin niyo po yung pera sa mabuti ha. Sa maraming salamat po sa lahat. Ito na po yung prediction ko sa 2023. Ingat po kayo lahat.